Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Police Captain Cherry Vicente, OIC ng TV Radio Production Section ng Information and Communication Development Division. Ngayong araw ay ng Merkules, November 19, 2025, makakasama natin ngayon bilang special guest co-host na si Mr. Prince Jeffrey Hernandez, Masters of the World 2025 Grand Winner. Maraming salamat po, PNP, PNN PKG, sa pagtanggap po sa akin dito mula sa aking puso. Kapapanalo ko lang po ng Masters of the World sa ginanap na first ever event in all ages sa Kuala Lumpur, Malaysia nitong November 20. Huwag po natin kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG, Tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balikan natin ang payapa at maayos na peace rally matapos ang 3 araw. Mahigpit na seguridad, sinigrado ng Philippine National Police sa People Power Monument. Nakatutok dyan si Patrolwoman Jenny May Dolor. Naging matagumpay ang inorganisang rally ng United People Initiative sa People Power Monument na dinaluhan ng iba't ibang religious group. Ang 3 araw sana na rally ay matiwasay na natapos sa ikalawang araw pa lamang. Naging aktibo naman ang ating mga kapulisan sa pagbibigay ng seguridad na kahit paman umulan o umaraw ay patuloy pa ring alerto. Maging sa 2 araw kahit wala ng mga rallyista ay patuloy pa rin sa pagbabantay ang mga kapulisan dito sa People Power Monument na nagresulta sa isang mapayapa at maayos na aktibidad ng ating mga kababayan. Kuya, ano po yung masasabi nyo sa isinagawang seguridad po ng ating mga kapulisan sa kasagsagan po ng rally dito sa People Power Monument? Ay, okay naman ang ano nila. Ligtas ang ano nila. Ang seguridad nila, okay. Walang gulo dahil andyan sila. Peaceful. Okay ang ano nila. Mensahe nyo po sa ating mga kapulisan. Eh, gawin nila yung tungkulin nila. Yung tama lang, wag lang yung mga apis ng kapwa. Yun ang tama. Yung ipatupad yung batas para sa mamamayan. Maraming salamat po. Kumusta naman po ang sitwasyon o ang sitwasyon po nung ginang po na nahulugan po ng drone kagabi?
Nasa maayos ng kalagayan, parang minor lang daw na sugat yung kanyang natamo at naayos naman na nasa parang makakalabas din siya today. And yun nga po yung maganda kasi nandoon din po yung may-ari mismo ng drone, nagkausap na sila and nagsettle. So wala, parang hindi na po magko-file ng complaint yung biktima. Kahapon nung mangyari nga yung accident na yun is within 3 minutes po nakapag-responde kaagad yung ating medical unit ng QCPD. Ang ating doktor po yung nagbigay ng first aid, kaya nalagyan po kaagad nila ng first aid itong biktima bago siya itakbo sa ospital. Maraming salamat po, ma'am. Hangad ng kapulisan ang kaligtasan ng bawat mamamayan mula dito sa People Power Monument. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Dolor. Kilos protesta sa Welcome Rotonda, naging maayos at payapa sa tulong ng publiko at kapulisan. Magbabalita dyan si Police Chief Master Sergeant Mauricio Ruiz. So nandito po tayo ngayon sa Welcome Rotonda, dito po sa boundary ng Quezon City at ng lungsod ng Maynila, kung saan mayroon tayo mga ilang mga kabayan, more 100 plus o 120 plus kung di ako po nagkakamali, na nandito para magsagawa ng kilos protesta na ang panawagan ay Bantay Kapayapaan, Protect BBM, Bantay Demokrasya, na kung saan nandito po sila at malaya po silang nagbibigay ng kanilang saloobin sa ngayon. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, kasama si Patrolman Morgia para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Maraming salamat, Police Chief Master Sergeant Ruiz. Ikatlong araw ng Peace Rally, naging matiwasay at payapa dahil sa pakikipagtulungan ng publiko at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Magbabalita dyan si Patrol Don Brosas. Humigit kumulang 450 na relihista na nagtipon sa EDSA Shrine. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Narito po tayo ngayon sa White Plains, kung saan po makikita nyo po sa aking likuran na unti-unti na pong nililigpit ng ating mga kapulisan ang kanilang mga kagamitan. At ngayon po kasi yung huling araw ng pagsasagawa ng mga programa ng ating mga kapatid na nagrarally po para sa kanilang 3-day rally. Nananatiling maayos at payapa ang sitwasyon sa EDSA People Power Monument sa ikatlong araw ng isinasagawang rally. Patuloy naman ang presensya ng kapulisan upang tiyaking ligtas at organisado ang daloy ng aktibidad sa lugar. Samantala nagsisimula ng magligpit ng kanilang mga kagamitan ng mga pulis bilang bahagi ng unti-unting pagbawas ng deployment. Maayos naman po yung nila, ma'am, yung nila po sa mga kababayan natin. Andiyan po sila, nagsasakripisyo, gabi araw po nandito sila, ma'am. Tinitiyak naman ng PNP na mananatili ang sapat na puwersa hanggat may kinakailangan at patuloy ang monitoring upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lugar. Mula rito sa kahabaan ng White Plains, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, para sa Police News Express. At kami po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. At yan ang nakalap ng ating PNN correspondents para sa tatlong araw na Peace Rally. Dumako naman tayo sa mga accomplishments ng PNP sa iba't ibang panig ng bansa. Sir, pasok.
sa patuloy na programa ng PNP kontra insurhensya sa bansa. Voluntaryong sumuko ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa mga otoridad sa Samar. Kalibre 38 na baril, isinukurin. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Dennis Carinal. Yung nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Pabanog, Paranas, Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pakikipagnegosasyon ng matauhan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company kasamang Regional Intelligence Unit 8. Isinuko rin ng nasabing surrendery ang isang unit caliber .38 revolver. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya na ng 2nd Samar PMFC para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno, Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng nasabing surrendery ay representasyon ng mga programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa pagkamit ng payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palfox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ayos na lalaki arestado matapos hainan ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa National Internal Revenue Code sa operasyon ng Agoo Municipal Station. Ibabalita yan ni Police Master Sergeant Marvin J. Romero. Arestado ang isang 31 anyos na lalaki matapos isinagawa ng mga operatiba ng Agoo Municipal Police Station sa Barangay Nazareno, Agoo, La Union. Kinilala ang suspect na si Polimino, residente ng Barangay San Pedro, Agoo, na inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong attempted violation ng National Internal Revenue Code, Section 254 at Section 263 na may kabuuang 160,000 pesos na nirekomendang piyansa. Dinala ang suspect sa La Union Medical Center para sa kinakailangang medical na pagsusuri pagkatapos sa himpilan ng Agoo Municipal Police Station para sa dokumentasyon at disposisyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Marvin J. Romero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Police Master Sergeant Romero. Isang lalaki na dating taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko sa pulisya sa Alcala, Cagayan. Ibabalita yan ni Patrolwoman Michelle Balada. Voluntaryong sumuko at tuluyang kumalas sa kilusan ang isang dating taga-suporta ng Communist Terrorist Group sa isinagawang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Alcala Police Station at iba pang unit ng pulisya at militar sa Barangay Dalawig, Alcala, Cagayan, bandang alas 8 ng gabi ika-17 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Matagumpay na naisagawa ang voluntary surrender at withdrawal of support sa ilalim ng Executive Order No. 70 o MTF-LCAC. Kinilala ang sumuko na si alias Leon, 60 taong gulang, may asawa, magsasaka at residente ng Sitio Banal, Barangay Dalawig, Alcala, Cagayan. Isinuko niya din ang isang caliber 38 revolver na walang serial number at walang bala. Base sa paunang panayam, inilahad ni Leon na siya ay na-recruit ni alias Kababing. Nagsimula umano siya bilang food runner noong 1999 para sa mga CTG, partikular sa grupo ni Kababing. Hinihikayat naman ang iba pang mga sumusuporta sa kilusan na sundan ang mga nagbalik loob at yakapin ang programa ng pamahalaan. Patuloy ding pinaiigting ng pulisya at militar ang kampanya laban sa terorismo para matiyak ang mas ligtas at mas maunlad na bansa. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Balyada. Matapos ang isang matagumpay na bypass operation ng otoridad, arestado ang isang lalaki sa Alitagtag, Batangas. Tinutukan niya ni Patrolman Joshua Cruz. Ang isang lalaki sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Alitagtag Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Aldrin J. Baisa, Acting Chief of Police, noong ika-14 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Barangay Muson Segundo, Alitagtag, Batangas.
Nakuha sa pag-iingat ng sospek ang isang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng nasa humigit kumulang 1,000 piso at 500 piso na buy bus money at isang unit ng Redmi na cellphone. Sa pag-aresto sa sospek, binasyahan siya ng kanyang mga karapatan na naaayon sa batas. Ang naturang operasyon ay sinaksihan ng isang media practitioner at isang opisyal ng barangay na nakakasakop sa lugar ng operasyon. Kasalukuyan nakakulong ang naturang sospek at inihahanda na ang kaukulang dokumento upang sampahan siya ng kasong paglabag sa Article 2, Section 5 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joshua Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Cruz. Matapos ang pagbibigay ng seguridad sa payapang kilos protesta, nagkaroon ng debriefing ang mga miyembro ng Police Regional Office 2, CDM, contingent upang mas mapahusay at maging epektibo ang mga susunod na operasyon. Patrolwoman Michelle Balada, magbabalita. Matagumpay na naisagawa ng Police Regional Office 2 Civil Disturbance Management Contingent ang kanilang itinalagang tungkulin nito lamang 18 ng Nobyembre taong kasalukuyan bilang bahagi ng kanilang operasyon at seguridad sa rehiyon. Pagkatapos ng deployment, agad na isinagawa ang isang structured debriefing session upang suriin ang kabuang performance ng contingent. Tinalakay sa nasabing debriefing ang mga obserbasyon, operational feedback at iba pang rekomendasyon upang higit pang mapahusay ang kanilang kahandaan at pagganap sa susunod na mga operasyon. Kasunod nito, sinimulan rin ang cleaning at restoration ng kanilang billeting premises upang matiyak ang kalinisan, kaayusan at maayos na kondisyon ng lugar na kanilang tinutuluyan. Nanatiling nakatuon ang Police Regional Office 2 sa pagpapatupad ng disiplinado, organisado at epektibong operasyon para sa kaligtasan at seguridad ng publiko. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balyada. Tropa ko, karamay ko. Ang tampok sa aktibidad ng 602 Company ng Regional Mobile Force Battalion 6 matapos tulungan ang kanilang 7 member na labis na naapektuhan ng nagdaang bagyo. Ang magandang balita mula kay Patrolwoman Ledeline Bansagon. Salamat, 602nd Family! Bilang pagpapakita ng tunay na pagkakaisa at tapat na paglilingkod, nagsagawa ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 6, 602nd Company sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Captain Roy C. Compe, Officer in Charge, ng espesyal na inisyatiba na may temang Tropa Ko, Karamay Ko, na ginanap nito lamang 18 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Layunin ng proyekto na maghatid ng agarang suporta sa mga kasamahang matinding na apektuhan ng Bagyong Tino. Nais nitong maibsan kahit paano ang bigat ng kanilang pinagdaraanan matapos ang matinding kalamidad. Sa inisyatibang ito, 7 personnel na tinamaan ng kalamidad ang nakatanggap ng mahigit 8,500 cash bilang mabilisang tulong pinansyal upang makatulong sa muling pagbangon ng kanilang mga pamilya. Naisakatuparan ng nasabing proyekto sa pamamagitan ng voluntaryong pag-ambag ng bawat kasapi ng 602nd Company na nagpatunay ng kanilang disiplina, malasakit at pagkakaisa para sa mga kasamahan na nangangailangan. Bagamat hindi nito lubusang maalis ang bigat ng pinsalang iniwan ng bagyo, nagsisilbi itong patunay na may mga kamay na handang umalalay at mga balikat na handang sumuporta sa oras ng kagipitan. Ang simpleng tulong na ito ay nagbunga ng labis na kagalakan at taus-pusong pasasalamat mula sa mga nakatanggap na tropa. Sumisimbolo din ito ng pagkalinga at tunay na pag-aaruga sa isa't isa sa gitna ng pagsubok. Naging daan din ito para mas palakasin ang samahan ng bawat isa. Pinapakita ng programang ito ng 602nd Company ay hindi lamang naglilingkod sa komunidad kundi tunay din nagmamalasakit sa kanilang mga kasamahan at pamilya. Nasa gitna ng unos, naging isang matibay na pamilya sila na nagtutulungan at nagpapasan sa isa't isa. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledeline Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Mahigit sa 3 milyong halaga ang pinagbabawal na gamot ang nakumpiska
matapos ang matagumpay na anti-illegal drug operation ng Cebu City PNP. High-value individual na drug suspect arestado. Tinutukan yan ni Patrolwoman Judith Nicanor. Nakumpiska ng Cebu City PNP ang higit 3 milyong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang high-value individual sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Sitio Camansi, Barangay Lorega, Cebu City nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Gerald Jake Manguera, Chief ng City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, ang high-value individual na suspect na si alias Epot, 39 anyos na residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat ng otoridad, bandang alas 10:30 ng gabi nang ikinasa ng mga operatiba ang bypass operation, na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect at pagkasabat ng 24 na pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 500 gramo at standard drug price na 3,400,000 pesos, bypass money at isang sling bag. Samantala, kasalukuyang nasa kustudiya ng Cebu City Detention Facility ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Sections 5 and 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ng mga kapulisan ay patunay lamang ng kanilang dedikasyon upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng ating komunidad para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Yan ang mga balitang iniulat ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. At bago tayo magtapos, gusto ko munang magpasalamat sa masugid na manonood ng Police News Network at syempre sa ating guest co-host. Good afternoon, sir. Na walang iba kundi si Mr. Prince Jeffrey Hernandez. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming programang ito. Baka may gusto po kayong sabihin, sir, o ipaalam sa ating mga manonood or any upcoming events at gustong pasalamatan. Maraming salamat po, ma'am. Yes po. At PNP News sa pagbibigay ng oportunidad na ma-experience ko po ang ganitong bagay. Sana po ay palagi niyo po akong samahan, lalong-lalo na ngayon, na tayo po ay iikot sa Asia Pacific upang kamustahin po ang iba't ibang bansa bilang Masters of the World 2025. Pinapasalamatan at binabati ko po si Acting Chief Police, PNP Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Alda. Sa lahat ng personal ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat na magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. At mga ka-PNN, 36 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang iyong tagabalita, tagatuguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Police Captain Cherry Vicente, OIC ng TV Radio Production Section ng ICDD, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis, serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ako naman po, si Mr. Prince Jeffrey Hernandez, Masters of the World 2025 Grand Winner. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online.
Ito ang pangunahing balita ng Police News Network. Kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.